Sinimula ng kosmikong sasakyang pangkalawakan ng National Aeronautics and Space Administration na New Horizons ang misyon nito noong 2006 na taon. Sa panahong iyon, nakakuha ito ng napakaraming mahalagang datos para sa atin, kabilang ang mga larawan ng Jupiter at ng mga buwan nito. Gayunpaman, noong 2015 taon nang makarating ito sa Pluto, nalampasan nito ang lahat ng inaasahan. Ang New Horizons ay nakalapit ng sapat upang makakuha ng malinaw na mga larawan. Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinoproseso ng mga siyentipiko ang datos mula sa misyon na iyon. Kasabay nito, pinaisip ng sasakyang pangkalawakan ang mga siyentipiko. Alam ba talaga natin kung ano ang Pluto? Totoo bang isa itong disyertong, malamig na maliit na planeta? Mayroon bang karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng ibabaw ng Pluto? At bakit may mga nagyayelong buhanginan sa ibabaw ng planeta? Ang pangunahing layunin ng misyon ng New Horizons ay ang pag-aaral sa Pluto. Noon, itinuturing pa itong planeta at hindi pa natin kayang makita nang malapitan ang ibabaw nito. Mahaba ang biyahe papuntang Pluto, kaya kinailangan maghanap ng paraan para makarating ang New Horizons sa destinasyon nito ng mas mabilis. Kaya, mga 9 na oras matapos ang paglulunsad, narating ng sasakyang pangkalawakan ang orbit ng buwan. Dumaan ang New Horizons sa tabi ng iba pang mga planeta ng solar system. Nagpadala ito sa atin ng mga larawan ng Jupiter at ng mga buwan nito. Ngunit ang mahalaga, sa layong 23 milyong kilometro mula sa higanting gas, napasailalim ang New Horizons sa grabidad ng planeta. Dahil dito, bumilis ang biyahe papuntang Pluto. Sa halip na 14 na taon, naging 9 na taon na lang ang paglalakbay. Gayunpaman, mahaba pa rin ang biyahe. Kaya pansamantalang inilagay ang sasakyang pangkalawakan sa energy saving mode o tinatawag na hibernation. Ginawa ito upang masiguradong maayos ang lahat ng mga bahagi nito. Sa kasamaang palad, hindi na iwasan ang ilang teknikal na aberya. Noong panahong iyon, ang New Horizons ay 5 bilyong kilometro na ang layo mula sa daigdig. Malayo rin ito mula sa araw. Dahil dito, hindi sapat ang natatanggap na enerhiya mula sa araw ng sasakyang pangkalawakan. Nagdulot ito ng mga problema sa komunikasyon. Hindi rin gumanda ang sitwasyon dahil lalo pang lumalayo ang probe. Ang signal ay dumarating na may malaking pagkaantala. Gayunpaman, may mga positibong pangyayari rin. Habang papalapit sa Pluto, tumataas ang antas ng detalye ng mga larawan na kinukuha ng New Horizons. Noon, natuklasan ng sasakyang pangkalawakan ang dalawang hindi pa kilalang buwan ng Pluto, Styx at Kerberos, o sa ibang tawag, Kerber. Dahil dito, may dahilan para maniwala na ang dwarf planet ay maaaring may iba pang hindi pa natutuklasang mga buwan at pati na rin mas maraming cosmic dust at mga bato. Sa simula, inakala na mas kaunti ang mga ito. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng dagdag na panganib para sa New Horizons. Maaaring masira ang sasakyang pangkalawakan dahil, halimbawa, sa cosmic dust, maaaring gamitin ang antena ng sasakyan bilang proteksyon. Ngunit may isa pang opsyon, lumapit sa dwarf planet nang mas malapit kaysa sa orihinal na plano ng mga sayentipiko. Sa ganitong paraan, maaaring makapasok sa lugar na mas kaunti ang alikabok at mga tipak ng bato. Dito nagdesisyon ang mga sayentipiko. Ngunit hindi dito natapos ang mga pagsubok. 10 araw bago ang pinakamalapit na lapit sa Pluto, naputol ang komunikasyon sa sasakyang pangkalawakan. Sa kabutihang palad, sinuwerte ang mga siyentipiko. Nagawa nilang ayusin ang problema dahil ito ay sanhi ng system overload. Bilang pag-iingat, kinuha na nila ang ilang mahahalagang datos sakaling may mangyaring hindi maganda sa New Horizons. Noong ika-15 ng Hulyo, 2015, iniulat ng New Horizons sa daigdig na matagumpay ang ginawa nitong maneuver. Lumapit ito sa dwarf planet ng 7,800 kilometro at kumuha ng daan-daang larawan at pinag-aralan din nito ang atmosfera nito. Mahusay na nag-ampana ng spacecraft ang kanyang misyon. Narito si Charon, isa sa mga buwan ng Pluto, ang mismong dwarf planet mula sa iba't ibang anggulo. At syempre, ang sikat na hugis-pusong marka sa Pluto. Gayunpaman, ipinadala sa daigdig ang lahat ng datos na ito sa bilis na 1 hanggang 2 kilobits kada segundo. Umabot ng 15 buwan bago maipadala ang 6.25 gigabyte. Sa kabila ng lahat ng hirap, nakakuha tayo ng tunay na kakaibang datos. Sulit ang paghihintay.
Nalaman natin ang higit pa tungkol sa kabundukan ng dwarf planet. Nalaman natin na may mga tuktok na umaabot ng 3,200 metro ang taas. Mayroon ding mga yelong kabundukan doon. Tinatayang hindi hihigit sa 100 milyong taon ang kanilang edad. Nagbibigay ito ng dahilan para isipin na kamakailan lang naganap ang mga prosesong geolohikal sa dwarf planet. Interesante ring pagmasdan ang atmosfera ng Pluto. Mapapansin na may patong ng hamog sa taas na 200 kilometro mula sa ibabaw. Nabubuo ito sa proseso ng paghahati ng methane dahil sa ultraviolet na radiation. Pagkatapos, lumilitaw ang iba pang mga gas tulad ng acetylene at ethylene. Ang mga gas na ito sa mas malamig na bahagi ng atmosfera ay nagiging yelong hamog. Malaki ang epekto ng atmosfera sa Pluto. Halimbawa, ang mga pulang bahagi ay nabuo dahil sa epekto ng mga gas na hydrocarbon. Malapit sa napakalaking pulang bahagi, sa kapatagan ng satellite, naroon ang tinatawag na puso ng Pluto, ang rehiyon ng Tomba. Isa itong napakalaking glacier na pangunahing binubuo ng nitrogen. Hindi pa natin gaanong alam ang tungkol sa bahaging ito. Hindi rin natin alam ang pinagmulan nito. Maaaring nabuo ang glacier sa lugar ng isang impact crater. Interesante, sa Pluto, ang yelo ay agad na nagiging gas. Tinatawag itong sublimation. Hindi kasi sapat ang temperatura para matunaw ang yelo at maging likido. Sa ibabaw ng glacier, napansin nila na ang nitrogen na yelo doon ay nagkakaroon ng hugis ng mga geometric na figura. Bakit kaya nangyayari ito? Maaaring resulta ito hindi lang ng proseso ng sublimation, kundi pati na rin ng hindi pantay-pantay na pamamahagi ng yelo. May mga tanong din ang mga siyentipiko tungkol sa lokasyon ng kapatagan ng Sputnik. May isang teorya na ang lugar na ito ay lumipat noon. Tinatawag ang prosesong ito na polar wandering. Kung totoo ito, maaaring naaapektuhan ng lugar na ito ang pag-ikot ng Pluto. Sa puso ng Pluto, may mga napapansing gravitational anomalies. Parang kapag may bilog na bagay at may nakakabit na mabigat sa isang gilid nito. Ano kaya ang nagbibigay ng ganoong kalaking masa sa kapatagan ng Sputnik? May hinala na may nakatagong panloob na karagatan sa ilalim nito. At may saysay ito dahil natuklasan ng New Horizons ang mga palatandaan ng kamakailang tektonikong aktibidad na maaaring hindi direktang ebidensya ng dating pag-iral ng isang karagatan. Matapos matukoy ang tinatayang densidad ng dwarf planet, napag-alaman ng mga sayentipiko na maaaring may layer ng natunaw at malagkit na material sa ilalim ng ibabaw ng Pluto na parang istruktura ng alkitran. Malamang, ito ay dating organikong sangkap, marahil ay carbon. Gayunpaman, dahil sa epekto ng presyon at temperatura, nagbago ang mga katangian ng sangkap na ito. Ang layer na ito ay maaaring umabot ng 100 kilometro ang kapal at bahagyang humahalo sa ilalim lupang karagatan. Pero kung mayroong ilalim lupang karagatan sa Pluto, bakit hindi nagyayelo ang tubig doon? Ang dwarf planet ay nabuo mula sa cosmic dust, mga bato at yelo na unti-unting naipon sa isang lugar. Nang mabuo si Pluto bilang isang planeta, ang init na nalikha sa proseso ay maaaring natunaw ang mga piraso ng yelo. Pero gumagana lang ang teoryang ito kung talagang may init na nailabas habang nabubuo ito. Alam nyo, kapag nagyayelo ang tubig, lumalawak ito kaya nagkakaroon ng mga bitak sa ibabaw. Ito ang mangyayari kung mainit ang simula ni Pluto. Kung malamig naman ang simula, magkakaroon ng pag-urong sa ibabaw. Sa mga larawang ito na ibinigay sa atin ng New Horizons, makikita natin ang medyo matatandang mga bunganga. Pero wala tayong nakikitang palatandaan ng pag-urong. May hinala na sa ilalim ng lupa ay maaaring may malaking dami ng amonya sa karagatan. Walang kulay ang amonya, pero may kakaibang amoy ito. Ang nakakatuwa, kapag nag-react ang amonya sa tubig, natutulungan nitong manatiling mas mataas ang temperatura ng tubig kaysa sa dapat sana. Kung totoo ito, posible ring may panloob na karagatan sa iba pang mga planeta ng solar system. Malalaman natin ang sagot dito sa hinaharap. Ang New Horizons, sa kabuuan, ay gumawa ng mahigit 200 siyentipikong obserbasyon na hindi lang sumaklaw kay Pluto, kundi pati na rin sa mga buwan nito. Sa ngayon, naglalakbay ang space probe sa Kuiper Belt. Binuksan ng New Horizons hindi lang ang mga bagong posibilidad para sa atin, ngunit nagbigay rin ito sa atin ng maraming bagong hamon. Naisip mo na ba kung ano ang itsura ng universo noong mga unang yugto ng pag-iral nito? Siguradong iba ang lahat pagkatapos ng Big Bang.
Pero sumilip ang teleskopyong James Webb sa kailaliman ng universo at nalaman na ang maagang bersyon nito ay halos kahawig ng kung ano ito ngayon. Nakakagulat, pero nakikita natin na buo na ang lahat ng bahagi nito at nakikipag-ugnayan ang mga ito sa isa't isa gaya ng nararapat. Paano maaapektuhan ng katotohanan ito ang makabagong agham ukol sa kalawakan? Paano nito binabago ang pananaw natin tungkol sa universo? Tingnan mo itong larawan mula sa teleskopyong James Webb. Dito, makikita natin ang mga galaksya na napakatanda na hindi ito kasya sa nakasanayan nating modelo ng mundo. At ang katotohanan ito ay maaaring tuluyang baguhin ang pananaw natin kung paano nabuo ang universo. Ngayon, kailangan ng mga siyentipiko na ipaliwanag ang mga nakuhang datos. Sa simula, may lumabas na teorya na hindi perpekto ang mga mekanismo ng teleskopyo na may ilang pagkakamali. Pero matapos ang pagsusuri, hindi ito napatunayan. Di nagtagal, nalaman na ang edad ng mga galaksya ay tugma sa mga naunang kalkulasyon. Maaring ang nakikita natin sa larawan ay hindi talaga mga galaksya, kundi ibang mga estruktura. Batay sa lahat ng datos na nasa kamay natin, mukhang mas malamang na ang ating pananaw tungkol sa kung paano nangyari ang malaking pagsabog ay hindi ganap na tama. Kaya, iniisip ng mga siyentipiko na ang mga galaksiyang ito bilang ganap na nabuo at maayos na mga estruktura ay normal nang gumagana mga 13 at 6 na ika-10 bilyong taon na ang nakalipas. Pero may isang problema rito. Ang totoo, halos 14 na bilyong taon na ang nakalipas ay may tinatawag na madilim na panahon kung kailan hindi pa dapat umiiral ang mga galaksya. Pero ang hinaharap natin ay hindi mga mas simpleng bagong likhang bagay gaya ng maliliit na kumpol ng bituin, kundi malalaking galaksya. Mas karaniwan na ang ganitong estruktura sa universo sa kasalukuyang yugto ng pag-iral nito. Lumilitaw na nabuo ang mga ito ng mas maaga kaysa sa inaakala natin. May ilang siyentipiko na naniniwala na hindi ito isang pagbubukod sa patakaran. Sigurado sila na sa patuloy na pananaliksik, mas marami pa tayong matutoklasang ganitong mga bagay. Sa ngayon, ang agham ay dumaranas ng isang uri ng astronomical na krisis. Marami sa ating mga pananaw tungkol sa kalawakan ay maaaring hindi ganoon katumpak at maaapektuhan nito ang buong agham. Maaaring mangyari na hindi pala tayo nabubuhay sa mundong iniisip natin. Kahit na sa larawan mula sa teleskopyo ni James Webb ay maliit na bahagi lang ng universo, sa mga unang yugto ng pag-iral nito ang nakikita natin. Nagbibigay pa rin ang mga nakuhang datos ng dahilan para isipin natin na halos kasing unlad na ito noon tulad ng ngayon. Dati, maraming siyentipiko ang naniniwalang kulang lang ang ating kaalaman sa pag-unlad ng bituin. Ngunit ngayon ay halos lahat ay tinatanggihan na ito. Malaki ang ambag ng datos mula sa teleskopyo sa mabilis na pagbabago ng pananaw. Sa paglawak ng ating obserbasyon sa universo, posible ring hindi na tayo makakita ng mga protobituin o katulad nito. Makikita natin ang mga komplikadong estruktura. Dumarami na rin ang ebidensya ng mga siyentipiko tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay nakahanap na ng patunay na may mga galaksiya sa universo na may malaking redshift. Sobrang laki ng redshift na ito na maaaring magsilbing ebidensya na ang mga galaksyang ito ay nabuo halos agad pagkatapos ng malaking pagsabog. Dito, nahaharap ang buong agham ng kalawakan sa mas mahalagang tanong. Nagkaroon nga ba talaga ng malaking pagsabog? At maaari ba nating sabihin na may simula ang universo? At ito ay humahatak ng maraming karagdagang tanong. Halimbawa, anong hugis ba ang universo? Isa ba itong walang hanggang espasyo? Isa ba itong saradong espasyo? Posible kaya na sa lahat ng mga taong ito ay may mahalagang detalye tayong hindi napansin, na siyang pumipigil sa atin na mabuo ang kumpletong larawan? Sa totoo lang, ang muling pagsusuri ng mga lumang kaalaman sa agham ng kalawakan ay isang ganap na normal na bagay. Si Joel Leger mula sa Universidad ng Pennsylvania, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay nagsagawa ng detalyadong pagsusuri ng mga signal ng liwanag na nagmumula sa mas matatandang galaksya na makikita sa mga larawan mula kay James Webb. Sa pag-aaral, mahalaga na paghiwa-hiwalayin ang mga signal para matukoy kung aling elemento ang nangingibabaw sa bawat yugto. Isa ring mahalagang aspeto ay kung ano ang komposisyon ng mga galaksiyang pinag-aaralan. Kung pinag-uusapan natin ang maagang universo, doon ay pangunahing nangingibabaw ang magagaan na elemento tulad ng hydrogen at helium. Sa mga sumunod na yugto, lumitaw ang mabibigat na elemento, nitrogen, carbon at iba pa.
Ito mismo ang nag-ambag sa pagbuo ng mga galaksya kung paano natin sila nakikita ngayon. Gayunpaman, napag-alaman namin na sa mga lumang galaksya ay mayroon ng ganitong mga elemento. Higit pa rito, ngayon ay sinusuri namin ang liwanag na nagmumula sa mga galaksyang may edad na 4 hanggang 8 bilyong taon. Ibig sabihin, parami ng parami ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang pagbuo ng mga galaksya ay nagsimula pa bago ang malaking pagsabog. Pwede bang ipaliwanag ito kung sakaling mali ang panahon na tinukoy natin kung kailan nangyari ang malaking pagsabog? Mukhang simple at lohikal ang paliwanag na ito. Ngunit dapat tandaan na magkaugnay ang lahat ng katotohanan tungkol sa universo. Kung babaguhin ang isa, marami pang iba ang kailangang baguhin. Para itong bahay ng baraha, kapag inalis ang isa, babagsak ang buong estruktura. Maraming bagay ang nakadepende sa aktual na obserbasyon sa yugtong ito at hindi lahat ng proseso ay naitatala dahil sa limitadong teknolohiya ng ating agham. Kaya't komplikado ang tanong na ito at wala talagang simpleng paliwanag. May isa pang mahalagang detalye na dapat banggitin. Ang mga unang galaksya na nakikita natin sa mga larawan mula sa teleskopyo ay walang malinaw na mga hugis. Nakikita natin ang parang isang malaking mantsa ng liwanag. Para maisagawa ang mas kumpletong pagsusuri ng larawan, gumagamit ang mga sayentipiko ng mga espesyal na programa. Kailangan ito upang maintindihan. Sigurado ba tayong galaksiya talaga ang ating nakikita o baka naman, halimbawa, isang accretion disk lang ng itim na butas? Ang interpretasyon ng ilang mga katotohanan ay hindi palaging eksakto. Halimbawa, noon, ang Amerikanong astronomo na si Edwin Hubble na ipinangalan din sa kilalang teleskopyo habang inoobserbahan ang mga galaksya ay natuklasan na ang universo ay patuloy na lumalawak. Ang kanyang mga obserbasyon ay naka-impluwensya rin sa pananaliksik ng astronomong si Alan Guth na noong dekada 80 ay nagmungkahi ng teorya ng inflasyon ng universo. Ipinapalagay noon na dahil sa prosesong ito ng inflasyon, naging halos magkakatulad ang kalawakan. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo nating napagtanto na ang universo ay hindi pala ganoon ka-homogeneous gaya ng inakala noon. Maaaring mali lang ang pagkaka-interpret ni Edwin Hubble sa mga datos na nakuha niya. O baka naman may kulang lang siyang mahalagang piraso ng impormasyon para mabuo ang kabuuang larawan. Hindi ka panipaniwala na ngayon ay may kakayahan na tayong literal na silipin ang nakaraan ng universo. Kaya nating iproseso ang mga signal ng liwanag na umabot pa ng 13.7 bilyong taon ang haba. Si James Webb, at hindi lang siya, ay magkakaroon pa ng kakayahang pag-aralan ang mas naunang mga yugto ng universo sa hinaharap. Sa ganitong paraan, mas marami ng fenomena ang magkakaroon ng paliwanag para itong paglalakbay sa panahon. Sa tulong ng bagong kaalaman, mapapalawak natin ang pag-unawa sa kalikasan ng oras at espasyo. Maaaring magkaroon ng mga bagong teorya na magpapaliwanag sa mga fenomena na dati ay tila hindi maintindihan. Nagbubukas din ito ng mga bagong oportunidad para sa pananaliksik sa larangan ng kosmolohiya at astropisika. At maaaring mangyari na sa lalong madaling panahon, magagawang isama ng sangkatauhan ang mga bagong teknolohiya sa agham pangkalawakan. At mas bibilis pa ang proseso ng pag-unawa sa nakaraan ng universo. Kahanga-hanga ang mga ganitong posibilidad at pumupukaw ng kuryosidad, ngunit kailangan ding maging mapagmatsyag at maingat sa pag-unawa ng nakuhang datos. Kapag sinusuri natin ang kalaliman ng universo, nahaharap tayo sa ilang mahahalagang tanong. Paano natin haharapin ang mga salungat sa mga pangunahing batas ng klasikal na pisika? Anong mga katangian ng materya at enerhiya ang umiiral sa iba't ibang antas? Kabilang na ang mikroskopiko? Sa mga tanong na ito, tinutulungan tayo ng quantum physics. Tingnan natin sa pamamagitan ng mga halimbawa kung paano gumagana ang universo. Alamin natin kung totoo bang binabaligtad nito ang ating pananaw sa mundo. At ano ang masasabi mo kung ang mga bagay ay maaaring nasa dalawang lugar ng sabay sa iisang sandali? May isang hypothesis na nagsasabing ang isang quantum na bagay ay maaaring nasa ilang estado ng sabay-sabay. Ibig sabihin, sa parehong oras ay may dalawang bersyon ng isang bagay. At kapag pinag-aaralan natin ang mga ganitong bagay, hindi natin masabi ng eksakto kung saan matatagpuan ang isa sa kanila pagkalipas ng ilang sandali. Maaari lang tayong manghula.
At ang posibilidad ay malalaman lang natin kapag isinasaalang-alang natin ang wave function. Ito ay isang komplikadong function na tumutukoy sa estado ng quantum na sistema, kung saan ang bagay ay nasa dalawang estado ng sabay hanggang hindi pa natin alam ang tunay nitong kalagayan. Isang halimbawa ng ganitong fenomena ay ang sikat na sitwasyon ng pusa ni Schrödinger na maaaring patay o buhay. Alam nating ang pusa ay nasa espasyo, pero buhay ba siya o patay? Tanong. Parang multiverse ito sa mga comics. Marami ring tumatawag dito bilang multiverse sa quantum na sistema. Karaniwan ang paniniwala na ang bagay ay hindi talaga lumilipat mula sa isang estado papunta sa isa pa. Sa halip, may dalawang bersyon lang tayo ng sistema. Kung totoo ang ganitong bersyon, hindi na natin kailangang pumili kung alin ang tunay na estado. At hindi na rin natin kailangang malaman kung kailan lilipat ang bagay sa ibang estado. Lumipat tayo sa corpuscular wave dualism. Ano nga ba ito? Isa itong hypothesis na inilahad ng Pranses na pisiko na si Louis de Broglie. Ang pangunahing ideya ay bawat elementaryong partikulo ay may katangiang alon, at ang mga alon ay may katangian ng partikulo. Kaya ang materya ay minsang nagpapakita ng katangian ng partikulo o alon. Halimbawa, ang liwanag. Minsan tinitingnan natin ito bilang kumpol ng mga photon, ibig sabihin mga partikulo. At sa ibang pagkakataon naman, pinag-uusapan natin ito bilang mga elektromagnetikong alon. Mahalaga ang mga photon para sa atin dahil maaari silang maging tunay na katuwang sa larangan ng kalawakan. Halimbawa, gamit ang mga ito, maaari tayong magpalipad ng mga sasakyang pangkalawakan sa pamamagitan ng paggawa ng mga espesyal na solar sail na nagpapagalaw sa mga bagay. Gayunpaman, alam natin na ang photon ay isang partikulo na walang masa. Paano nga ba gagana ang mga solar sail kung ganoon? Oo, walang tinatawag na rest mass ang photon. Ngunit maaari nating matukoy ang kanyang momentum dahil alam natin ang antas ng enerhiya nito. Sa paglipat ng mga light impulse, maaaring magkaroon ng pressure sa ilang mga bagay. Kahit na mahirap mapansin ang ganitong phenomenon sa kalawakan dahil ang epekto nito sa malalaking bagay ay napakaliit. Dahil maaari nating tingnan ang liwanag bilang kumpol ng mga partikulo at bilang mga alon, iba-iba rin ang paliwanag tungkol sa momentum at pressure. Kung pag-uusapan natin ang wave approach, kapag nakikipag-ugnayan ang mga alon sa mga may kargang partikulo ng isang bagay, ang mga alon ay nare-reflect at naipapasa ang bahagi ng kanilang enerhiya. Kung tungkol naman sa mga photon, kapag bumangga sila sa mga partikulo ng isang bagay, naipapasa rin nila ang bahagi ng kanilang enerhiya. Tulad ng nakikita ninyo, pareho lang ang resulta sa parehong kaso. Malaki ang papel ng quantum physics sa pag-aaral ng mga itim na butas, lalo na sa pagkawala nila. Tatalakayin natin dito ang Heisenberg Uncertainty Principle na nagsasabing hindi natin sabay-sabay matutukoy ang eksaktong bilis, momentum at lokasyon ng isang bagay. Kapag mas eksakto mong alam ang isang halaga, mas hindi tiyak ang impormasyon mo tungkol sa isa pa, sabi ni Stephen Hawking. Naaangkop din ito sa itim na butas. Nangyayari ito sa gilid ng mga ganitong bagay. Isang partikulo ang umaalis bilang radyasyon, habang ang isa ay sinisipsip ng itim na butas. Ang paglabas ng radyasyon ay nagiging mas at mas matindi na nagreresulta sa unti-unting pagliit ng event horizon. At ayon kay Hawking, ang itim na butas ay nawawalan ng masa hanggang sa punto na ito ay basta na lang sumisingaw. Para pag-aralan ang mga bagay sa kalangitan, hindi rin natin kayang gawin ito nang walang quantum physics. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga antas ng enerhiya. Ang ibig sabihin nito ay kinakatawan nila ang laki ng orbit ng mga elektron at ang laki ay nakatakda na. Kapag tumaas ang antas, pinupunan ng elektron ang laki ng orbit sa pamamagitan ng pagsipsip ng liwanag na partikulo. Kung kabaligtaran naman ang nangyari, ibig sabihin bumaba ang elektron sa mas mababang antas ng enerhiya. Basta na lang nitong itinutulak palabas ang photon. Sa ganitong paraan, lumiit ang laki ng orbit. Paano ito nakakatulong sa pag-aaral ng mga bituin? Sa pagtingin sa liwanag ng bituin bilang spectrum, nakikita natin ang mga nawawalang kulay na tumutulong matukoy ang komposisyon nito. Ang araw din ay apektado ng quantum physics. Dalawang positibong proton ay nagbabanggaan at agad nagtutulakan. Nagkakaroon ng tinatawag na Coulomb barrier na nagsisilbing hadlang para sa mga proton. Hindi na sila makakagalaw pa at hindi rin sila makakapasok sa atomikong nucleus. Sa ganitong kaso, hindi talaga mangyayari ang nuclear fusion. Pero kung pag-uusapan natin dito ang tungkol sa mga alon,
nagbabago ng husto ang sitwasyon. Ang proton ay maaari nang makalusot sa pader. Ito ang tinatawag nating tunnel effect. Nangyayari ito kapag ang kabuuang enerhiya ng particle, halimbawa ng proton, ay mas mababa kaysa sa taas ng barrier. Ang kabalintunaan dito ay parang sumasalungat ito sa batas ng konserbasyon ng enerhiya ng mga particle. Pero, gaya ng nakikita natin, posible ito sa quantum physics. Napakahalaga ng prosesong ito para sa atin. Dahil kung mawawala ang thermonuclear fusion, magsisimula ring mamatay ang araw. Liliit ito sa laki, habang tataas naman ang densidad. Ito ang magpapagana sa prinsipyo ni Pauli. Ayon dito, ang ilang mga particle na tinatawag na fermion ay hindi maaaring sabay-sabay na nasa parehong quantum state. Maaaring itulak ng gravity ang mga particle dito na nagdudulot ng pagtutol. Lahat ng ito ay nagreresulta sa pagbuo ng mga puting duwende. Malamang mahirap paniwalaan, pero ang quantum physics ay may kaugnayan din sa biology. Nagsagawa ng eksperimento ang mga siyentipiko sa Universidad ng Oldenburg para malaman kung paano tumutugon ang mga ibon sa magnetic field. Ayon sa teorya, tumutulong ang proteinang cryptochrome na nasa retina at sensitibo sa liwanag para mag-orient gamit ang magnetic field. Nagbabago ang dami ng cryptochrome ayon sa oras ng araw, maliban sa proteinang Cry-4. Dumarami ito kapag panahon na para sa mga ibon na mag-migrate. Para sa kanilang pag-aaral, kumuha ang mga siyentipiko ng mga manok, kalapati at mga ibong robin. Ang mga ito ay mga migratoryong ibon na naglalakbay ng malayo para makarating sa Africa kung saan sila nag-overwinter. Sa liwanag, lumalabas ang mga electron radicals sa cryptochrome ng robin na siyang nagdudulot ng matinding pagiging sensitibo sa magnetic field. Sa utak ng ibon, nabubuo ang isang bagay na parang mapa ng magnetic field kung saan ang mga pole ay nakamarka bilang maliliit na pulang tuldok. Sa yugtong ito, maaari nating sabihin na may quantum mechanical na magnetic sense ang mga may pakpak, bagamat tiyak na nangangailangan pa ito ng karagdagang pag-aaral. Ang quantum physics ay komplikado at theoretical, pero napakakapaki-pakinabang na agham. Nakikita natin na ang benepisyo nito ay lampas kalawakan. Itinutulak tayo ng quantum physics sa mga bagong tuklas at pinalalawak ang ating pagkaunawa sa universo na tumutulong sa pagbubunyag ng mga tila walang hanggang lihim. Nakakatuwang isipin, may mga tao pa kaya sa panahon ngayon na naniniwalang ang mundo ay nakapatong sa 3 elepante at isang malaking pagong? Maaaring habang nakatingala sa langit, may nag-iisip pa rin na ang nakikita nila ay isang kristal na hindi gumagalaw na simboryo? Mayroon pa kayang natitirang mga ganitong uri ng intelektual na dinosaur? Malamang, kung hindi isasama ang mga matitigas ang ulong naniniwala sa flat earth, ang mga ganitong tao ay naglaho na ilang siglo na ang nakalipas. Pero kahit ang mga lubos na naniniwala na ang ating kasalukuyang kaalaman ay malayo na sa mga paniniwala ng sinaunang mga astrologo, ay malaki ang pagkakamali. Ang mga pinakabagong tuklas sa astronomiya ay lalo lamang nagpapatunay na hindi sapat ang ating mga teorya na pinaniwalaan ng ilang henerasyon ng mga siyentipiko. Matagal nang nagsimula ang mga sorpresa, ngunit noong 2021 may natuklasan na yumanig sa pinakaugat ng ating mga pananaw tungkol sa mundo. Ano nga ba ang natuklasan noon? Isang napakalaking arko ng mga galaksya na ilang ulit na mas malaki kaysa sa dakilang pader ng Sloan. At ang bagay na ito, sandali lang, ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamalalaking natuklasan sa universo. Ang dakilang pader ng Sloan ay umaabot ng 1.37 bilyong liwanag taon. Samantalang ang natuklasang arko ng mga galaksya noong 2021 ay 300 bilyong liwanag taon o 1,000 megaparsec. Pero imposible yan, sabay-sabay na sigaw ng mga siyentipiko. Bakit imposible? Tara't alamin natin. Lahat ay tungkol sa pagkakapareho na ayon sa mga teorya, dapat umiiral kahit sa malalayong distansya sa makrokosmo. Ibig sabihin, hindi dapat may malalaking istruktura sa makrokosmo, pero meron at hindi natin pwedeng balewalain ang katotohanan ito. Kung makikita natin ang arko ng mga galaksya ng walang teleskopyo, magiging 20 beses itong mas malaki kaysa buwan sa langit. Hindi pa tapos ang mga pagtatalo tungkol sa pinagmulan at posibilidad ng bagay na ito nang muling madiskubre ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Sentral na Lancashire ang isang kamanghamanghang istruktura noong 2024. Gaya noong nakaraang pagkakataon, ang nakatuklas nito ay si Alexia Lopez, isang mag-aaral ng masteral, at sa parehong bahagi rin ng kalangitan, malapit sa konstelasyon ng Boötes. Ang tinutukoy ay singsing ng mga galaksya na may diametro na halos 13 bilyong light years, matatagpuan 9 bilyong light years mula sa atin.
Kung gagamitin natin ang parehong paghahambing gaya ng sa arko, ang singsing na ito ay magmumukhang 15 buong buwan sa ating kalangitan kung titingnan ng walang gamit na teleskopyo. Ano ang kakaiba sa natuklasang estruktura? Ayon sa kosmolohikal na prinsipyo, dapat pantay-pantay ang materya sa universo. Kaya hindi dapat may napakalalaking estruktura sa malalayong distansya. Maaaring magbigay ng halimbawa. Kung ikaw ay nasa gubat o malapit dito, makikita mo ang mga individual na puno at iba pang bagay. Pero kung lilipad ka sa eroplano sa itaas ng gubat, magmumukha lang itong isang pantay-pantay na berdeng mantsa. Ganon din sa universo, pero mas malaki ito ng bilyon-bilyong beses. Akala mo ba ito lang ang kakaibang nangyari matapos matuklasan ang singsing ng mga galaksya? Hindi ganoon kasimple. Kapag pinag-uusapan natin ang bagay na 2.2 bilyong liwanag taon ang layo, iniisip natin na nakikita natin ito kung paano ito noon matapos ang matagal na panahong iyon. Pero kapag malayo na ang distansya, iba na ang usapan. Dahil sa patuloy na paglawak ng universo, malamang na mas matanda ang singsing ng mga galaksya. Mukhang imposibleng mangyari ito. Sa batang universo, hindi posibleng lumitaw ang ganitong estruktura. Ibig bang sabihin nito na mali ang mga astropisiko at siyentipiko noon? Kung hindi, bakit hindi kasama ang mga ito sa kinikilalang kosmolohikal na teorya? Halos imposibleng ipaliwanag ang paglitaw nila. Sinubukan pa rin ng mga siyentipiko ang mahirap na ito at narito ang kanilang natuklasan. Unang hinuha, bahagi ng megaestruktura. Tulad ng nabanggit, ang dalawang ultrahiganteng estruktura ay medyo magkalapit kung gagamitin ang terminong ito para sa napakalaking sukat ng kalawakan. Nadiskubre ng mga astronomo ang mga ito habang inaaral ang liwanag ng quasar na nasisipsip ng mga galaksya sa mga estrukturang ito. Gamit ang wide-angle optical telescope ng Sloan Digital Sky Survey at statistical algorithm, gumawa sila ng 3-dimensional na mapa at natuklasan ang mga bagay na ito. Kaya nga, may ilang siyentipiko na nagbigay ng matapang na palagay na maaaring bahagi ang dalawang estrukturang ito ng mas malawak pang bagay. Isang bagay na sa ngayon ay hindi pa natin kayang makita at maunawaan. Nakakatakot isipin kung ano ang layunin ng napakalaking konglomeratong ito na mas malaki pa kaysa sa Dyson Sphere at iba pang estruktura kahit sa ating pinakamalalakas na hinala. Pangalawang hinuha, B. A. O. Naniniwala ang mga taga-suporta nito na ang paglitaw ng arko at singsing ay dulot ng baryonic acoustic oscillations. Ano ba yon? Kung papayakain, ito ay parang kakaibang alon na dulot ng mga kaganapan at pagbabago sa maagang universo. Noong bata pa ang universo, mas delikado at hindi magiliw ang lugar na ito. Kung akala mo delikado na ngayon para sa walang proteksyon, mas mapanganib ito noong bagong silang pa lang ang universo. Ito ay literal na parang sabaw ng kumukulong plasma. Walang mga bituin, planeta, at iba pang mga bagay noon. Hindi pa talaga sila pwedeng umiral. O baka naman wala tayong alam at naniwala lang tayo sa isang bula ng sabon. Gaya ng mga sinaunang sumasamba sa pagong at elepante. Na-divert lang tayo sa usapan. Ang pag-aaral ng distribusyon ng materya sa malalayong distansya ay ginagawa rin ng teleskopyong Sloan, kaya ang mga datos nito ang ginamit bilang batayan. Ayon sa ilang teorya, ang gravitational na interaksyon sa alon ng unang plasma ng bagong silang na makrokosmo ang lumikha ng tinatawag na alon sa kalawakan. Parang sabaw na nagsisimulang kumulo, Kim, na siyang bumuo ng mga estrukturang parang bula o tinatawag na mga spherical na shell na mas siksik kaysa sa ibang bahagi ng kalawakan. Kung ipagpapatuloy natin ang paghahalin tulad sa pagluluto, pwede nating gawing halimbawa ang gelatin na hindi na ihalo agad kaya nagkaroon ng mga buo-buo. Pero heto ang problema. Ang malaking singsing ay parang 2-dimensional na spiral, hindi bula o sphere. Nakatapat lang sa atin ang spring, kaya mukha itong singsing. Pangalawa, parehong mas malaki ang singsing at ang arko kaysa sa mga theoretical na posibleng bula ng baryonic matter. Dahil dito, ang teorya ng baryonic acoustic oscillations na mahina na ngang napatunayan ay hindi talaga katanggap-tanggap bilang paliwanag sa paglitaw ng napakalalaking estruktura. Ikatlong hipotesis, siklikalidad ng universo. Isang araw, iminungkahi ni Roger Penrose at Vagn Gurzadyan mula Yerevan Institute of Physics sa ilalim ng teorya ng relativity ang posibilidad ng isang kosmolohikal na modelo kung saan ang universo ay dumadaan
sa walang katapusang mga siklo at naglalayon patungo sa singularity upang muling mabuhay sa pamamagitan ng Big Bang. Paano ito nangyayari ayon sa mga nabanggit na siyentipiko? Ang universo ay ipinapanganak, nabubuhay at patuloy na lumalawak. Magpapatuloy ito hanggang sa maubos ang materya sa kalawakan at mawalan ng kahulugan ang sukat. Pagkatapos nito, ang walang laman na universo ay nagiging singularity na muling nagsisimula ng siklo ng paglikha ng mga mundo. Kaya, ang pusod na iyon o ang mga peklat mula rito ay nakita natin sa 3D na mapa ng teleskopyong Sloan. Ang laki ng arko ng singsing ay tumutugma sa paliwanag na ito. Mukhang lohikal, hindi ba? Ika-4 na hinuha, teorya ng string. Ang tinutukoy dito ay mga topolohikal na depekto ng materya na ayon sa teorya ay lumilitaw tuwing may phase transition sa unang bahagi ng universo. Ibig sabihin, parang mga tupi at baluktot gaya ng gusot na tela. Kaya posibleng-posible na ang arko at singsing ng mga galaksya ay resulta ng pagbabago ng universo mula sa isang yugto patungo sa iba pa. Gayunpaman, teorya pa lang ito dahil wala pang malinaw na ebidensya na umiiral talaga ang mga ganoong string. Ano ang ibig sabihin nito? Mukhang kailangang muling suriin ng mga siyentipiko ang mga pangunahing prinsipyo ng kosmolohiya dahil dumarami ang dahilan para rito. Halimbawa, ang nabanggit na Sloan Great Wall o ang South Pole Wall na may lapad na 1.4 na bilyong light years o ang pinakamalaking estruktura na natuklasan ng mga astronomo, ang Hercules Corona Borealis Great Wall na may sukat na humigit kumulang 10 bilyong light years. Ang mga estrukturang nabanggit ay hamon sa tradisyonal na prinsipyo ng kosmolohiya, kaya nababahala ang mga siyentipiko habang naghahanap sila ng paliwanag sa hindi pagkakatugma na ito. Bukod dito, nilalabag ng Hercules Corona Borealis Great Wall ang ilang pangunahing prinsipyo ng mga astronomo. Dahil sa distansya nitong 10 bilyong light years, nakikita rin natin ang estrukturang ito sa ganoong anyo. Kung paano ito noon 10 bilyong taon na ang nakalipas, kung di isa sa alang-alang ang paglawak ng universo. Ibig sabihin, mga 3 at 8 ika-10 bilyong taon matapos ang malaking pagsabog. Pero ang modelo ng ebolusyon na umiiral sa kasalukuyan ay hindi nagpapahintulot ng pagbuo ng malalaking estruktura sa yugtong ito ng panahon. Ibig sabihin, halos lahat ng mga kastilyong itinayo ng mga siyentipiko sa panahong ito ay unti-unting nagsisimulang gumuho. Hindi pa maisip ng mga astronomo kung paano ipapaliwanag ang paglitaw ng napakalalaking pader, arko at singsing ayon sa agham. Parang inihahanda tayo ng universo para sa isang bagay. Sinusubukan nitong sabihin ang isang mahalagang bagay, pero hindi natin maintindihan ang mga pahiwatig nito. Maaaring sa hinaharap ay darating ang isang ganap na bagong pisika na lubos na naiiba sa mga postulat na ipinapahayag natin ngayon. Ang totoo, kahit anong pagsisikap ng mga siyentipiko, madalas pa rin nilang ginagamit ang mga batas na umiiral sa daigdig sa mga bagay na nasa labas hindi lang ng ating maliit na mundo, kundi pati ng ating pangunawa. Baka, sa tingin ng nakakaalam ng totoo, para tayong langgam na nakakapit sa mansanas na di natin lubos na uunawaan. May bagong tuklas sa ating mga kamay, parang bote ng Coca-Cola na nahulog mula eroplano at napunta sa bushman. Naalala mo ba ang nakakatawang pelikulang Siguro na Baliw ang Mga Diyos? Ibig sabihin, nakikita natin ang lahat, pero hindi naman natin ito maipaliwanag ng maayos. Kapag dumating ang gabi, tahimik at walang ulap ang langit, maaari tayong humiga sa damuhan at pagmasdan ang libu-libong bituin sa itaas. Parang marami na sila, pero hindi pa iyon lahat. Maraming bagay sa langit na hindi natin nakikita sa mata lang. Kailangan natin ng teleskopyo para makita iyon. Binubuksan nito ang bagong hangganan para sa atin. Dahil sa kanila, nakikita natin ang bilyon-bilyong bituin. Sa daang gatas, umaabot sa 100 hanggang 400 bilyon ang bilang ng mga ito. Isipin mo kung gaano pa karami ang mga iyon sa ibang kalawakan at kung anong dami ng bagay sa langit ang kayang lamnin ng universo. Iba-iba ang mga bituin, pati na rin ang laki ng mga ito. Halimbawa, ang ating araw. Siguradong sasabihin mong napakalaki ng bituing ito, pero kung ikukumpara sa ibang mga bituin sa universo, hindi naman talaga ito ganoon kalaki. Gaano nga ba kalalaki ang mga bituin? Aling bituin ang itinuturing na pinakamalaki sa ngayon? Bago tayo magpatuloy, dapat muna nating linawin kung ano ang tinutukoy natin sa pinakamalaking bituin. Batay ba ito sa laki o masa?
Ano nga ba ang ibig sabihin ng laki ng isang bituin? Ito ang espasyong nasasakop ng isang bituin. At ano naman ang masa ng bituin? Ito ang dami ng material na nilalaman ng bituin. Kapansin-pansin dito ang trend. Mas mabibigat na bituin ay mas maliit, habang mas malalaking dami ay mas magaan. Habang tumatanda ang bituin, nababawasan ang masa nito at kadalasang lumalaki. Halimbawa, ang araw ay tatanda at sa loob ng 5 bilyong taon, mauubos ang nuclear fuel nito. Kapag nangyari iyon, lalaki ang araw at sasakupin ang mga orbit ng pinakamalapit na planeta tulad ng Merkuryo, Venus at posibleng ang daigdig. Kaya dapat nating malaman ang mga batayan sa pagtukoy ng pinakamalaking bituin. Talakayin natin ang pinakamaselang bituin na alam natin. Ang pangalan nito ay BIIT, 978 at matatagpuan sa kalawakan ng malaking ulap ng Magellan. At ang bituin na ito, isipin mo ay 226 na beses na mas mabigat kaysa sa araw. Konti lang ang alam natin sa pinagmulan nito, pero may teoryang dalawang magkaibang bituin ang nagsanib at naging isa. Posibleng dito rin nakatago ang dahilan kung bakit napakalaki ng BAT, 978. Ang bituin ay medyo bata pa. Tinataya ng mga siyentipiko na ang edad nito ay umaabot ng 7.2 milyong taon. Bilang paghahambing, ang edad ng ating araw ay 4.6 na bilyong taon. Ang BAT, 978, gaya ng ibang bituin, ay mabilis na babawasan ng masa. Sa kalaunan, mag-iiwan ito ng itim na butas sa lugar nito. Gaya ng naiintindihan ninyo, ang BAT, 978, ay hindi nagtataglay ng titulo bilang pinakamalaking bituin. Marahil minsan ay naisip ninyong alin ang pinakamalaking bituin at nalaman ninyong ito ay ang pulang superhiganteng Uaiscuti sa konstelasyon ng Kalasag na kadalasang lumalabas sa unang resulta sa Google. Akala noon ang bituin ay 1,700 beses mas malaki kaysa sa araw natin. Ito ang nagbigay kay Uaiscuti ng titulong pinakamalaking bituin sa universo. Pero matapos ang mas maraming pag-aaral, natuklasang 775 beses lang itong mas malaki kaysa araw. Si Uaiscuti ay malaking bituin pa rin, pero hindi na ito ang pinakamalaki at wala na rin sa 10 pinakamalalaki. Kaya, aling bituin nga ba ang may hawak ng record ngayon? Sa totoo lang, hindi ito ganoon kasimple. Ilang taon na ang lumipas, naging usap-usapan ang pulang superhiganteng bituin na Stevenson 218 sa Daang Gatas. Kumpol ng Stevenson 2. Sabi ng mga siyentipiko, maaari itong lumaki ng husto at halos sakupin ang buong sistemang solar. Para tuluyang makalibot sa ganitong klase ng bituin, aabutin tayo ng 9 na oras kung gagalaw tayo sa bilis ng liwanag. Samantalang kung lilipad tayo paikot sa alinmang planeta sa ating sistema, ang oras ng paglipad ay mabibilang lang sa ilang segundo. Ayon sa mga siyentipikong naniniwala sa pag-iral ng ganitong bituin, tinatayang 2,100 at 50 beses itong mas malaki kaysa sa araw. Hindi malinaw ang impormasyon kay Stevenson 218. Ayon sa mga tumututol, salungat ito sa teorya ng evolusyon ng bituin. Naniniwala silang may limitasyon ang laki ng mga bituin at hindi na ito lalampas pa. Ipinapalagay na ang isang bituin ay hindi kayang lumaki ng higit 1,500 beses kaysa araw. Ang maling resulta kina Stevenson, 218 at Uaiscuti ay dahil sa simula pa lang, mali na ang tinukoy na lokasyon ng mga bituin ng mga siyentipiko. Dahil dito, hindi nagtugma ang mga piraso ng palaisipan. Bagaman dapat tandaan na ang teorya ng ebolusyon ng bituin ay isa pa ring teorya. Hindi pa rin natin masabi ng eksakto kung hanggang saan kalaki maaaring lumaki ang isang bituin. Maraming salik ang maaaring makaapekto rito. Mahirap tukuyin ang laki ng malalaking bituin dahil ang kanilang panlabas na atmosfera ay maaaring lumawak at magsanib sa interstellar na kapaligiran. Naaapektuhan ito ng ilang katangian ng ebolusyon at komposisyon ng mismong bituin. Ibig sabihin, mahirap tukuyin ang hangganan ng bituin sa ganitong kaso. At hindi pa dito natatapos ang mga pagsubok sa yugtong ito. Karaniwan, ang ganitong malalaking bituin ay hindi lang napakaliwanag, kundi napapalibutan din ng makapal na patong ng alikabok. Nahaharap ang mga siyentipiko sa mahirap na gawain, pero ginagawa nila ang lahat gamit ang datos sa komposisyon ng paligid ng bituin at distansya. Kaya nakakakuha tayo ng tinatayang impormasyon. Ngayon, narito na tayo sa tanong kung alin ang pinakamalaking bituin sa universo sa ngayon.
At ngayon, ang nangunguna ay si WOH Dai, 64. Kabilang siya sa mga pulang superhigante. Matatagpuan ang bituin sa malaking ulap ng Magellan na nasa layo na 166,000 taon mula sa ating planeta. Si WD-64 ay halos 1,500 at 40 beses mas malaki ang radius kaysa araw. Kung ilalagay ang bituin sa sistemang solar, aabutin nito ang orbit ng Jupiter. Ipinapalagay na si WOH Dai, 64, ay halos naubos na ang kanyang nuklear na gasolina, kaya nasa huling yugto na siya ng ebolusyon ng bituin. Ito ang dahilan kung bakit ganoon kalaki ang bituin. May toros na ulap ng alikabok sa paligid ni WOH D-64 na may diameter na 1 taong liwanag. Binubuo ito ng mga bagay na inilabas ng bituin sa siklo ng kanyang buhay. Kung gagamitin ang lahat ng naipong material mula sa ulap, sapat ito upang makagawa ng 9 na kopya ng sistemang solar. Mukhang malinaw na talaga ang sitwasyon ngayon. Alam nating si WG-64 ang pinakamalaking bituin sa universo. Pero hindi ito kasimple gaya ng akala natin. Malabong si WOH-G64 ang pinakamalaking bituin. May mga isinagawang iba pang pag-aaral na nagsabi na iba talaga ang sukat nito. Ibig sabihin, malabo na naman ang sitwasyon para sa atin. Gayunpaman, tiyak nating alam na maraming higanting bituin sa Sansinukob, pero sa ngayon, hindi pa natin alam kung alin sa mga ito ang pinakamalaki. Kulang lang tayo sa datos, kaalaman at teknolohiya. Sa hinaharap, maaaring magbago ang lahat. Sa ilalim ng walang hanggang kalangitan na napapalibutan ng mahiwagang alindog, nararamdaman nating parang maliliit na bahagi lang tayo sa napakalawak na Sansinukob. Ang mga dambuhalang bituin na sinusubukan nating tuklasin ay parang mahiwagang sulo na nagliliwanag sa ating landas patungo sa di pa natin alam na kalaliman ng Sansinukob. Sa bawat kumikislap na bituin sa gabi, nakatago ang mga hindi masukat na lihim at potensyal. Sa kabila ng ating pagsisikap, puno pa rin ng hiwaga at misteryong anomalya ang mundo ng mga bituin na lalo pang nag-uudyok sa ating pag-aralan at tuklasin ang kalawakan nito. Ang bawat bagong hakbang sa pag-unawa sa kalikasan ng kalawakan ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating lugar sa mundo at pagbubukas ng bagong kaalaman. Ang pagsasama ng hiwaga ng bituin at hangarin ng tao na matuto ay nag-iiwan sa atin sa paghahanap ng kasagutan na kumikislap sa dilim ng universo. Sa tingin nyo, gaano katagal bago natin malaman kung alin ang pinakamalaking bituin sa universo?